30 years old na rice trader, paano ako magpatakbo ng bigasan? Kung titingnan natin, parang ang dali nga magpatakbo ng bigasan business. Pero sa totoo lang, madali magtayo ng bigasan business. Pero yung mag-sustain nito, yun ang mahirap. Mahirap kasi gawing consistent ang sales, i-maintain ang mga operation. Pero yun nga, hindi madali pero sulit. Kaya kung para naman to sa pangarap at pamilya, tuloy lang. So ngayon, meron kami mga deliver. At puro 5 kilos nga yung order sa amin. At ang goal ko nga, dapat umaga pa lang maayos na yung deliver. Tapos makaalis agad. Bago mag alas 8, dapat makaalis agad ang isang batch ng deliver. Kasi mahirap pag naipit kami sa traffic. So syempre, lagi ko din minomonitor yung stocks ko. Sa totoo lang, ginagawa ko lahat na makakaya ko para hindi maubusan lahat ng customer namin ng bigas. At lahat sila mabigyan. Alam ko din kasi yung feeling na maubusan ng stocks. Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako sa bigasan. Meron akong sinusupplyan na kantin tapos wala akong maibigay na bigas kasi yung supplier ko naubusan ng stocks. Kaya nangyari, wala akong nabenta, wala akong kita. Kaya ngayon, ginagawan ko talaga ng paraan na lahat ng customer ay mabigyan. At ngayon nga, merong magpipick up sa amin, taga Balayan, Batangas pa to. At alas 7 pa nga lang, nandito na siya, nag-aabang na sa amin. Para daw hindi siya maubusan ng stocks. Sa pagpapatakbo ko ng negosyo, ang goal ko talaga ay mapabalik yung mga customer ko sa akin. Kumbaga, masigurado ko na paulit-ulit silang babalik sa akin. Kaya natutunan ko nga sa bigasan business, ang negosyo hindi lang tungkol sa pagkita ng pera. It's about the quality of the product. Isa sa dahilan talaga kung bakit bumabalik yung mga customer ko dahil nga maganda yung quality ng produkto. At syempre, competitive din yung presyo. Aminado ako nung nagsisimula pa lang ako sa bigasan business. Gusto ko lagi mababa yung presyo ko. Pero na-realize ko na nothing beats the quality. Na-realize ko na okay lang, bigyan mo ng mababang presyo ang customer. Pero short term lang ang balik niyan. Kapag naman binigyan mo si customer ng quality produkto, ay grabe, long term ang balik sa'yo niyan. At syempre, pag nagpapatakbo ko ng bigasan business, nakabase ako sa data at hindi sa gut feelings. Data in a sense na dito nagbe-base yung decision making ko. Halimbawa, based sa data, ito yung bigas na hindi mabenta. So kahit gustong gusto ko yung bigas, kung hindi naman siya mabenta based sa data, hindi ko siya ibebenta. Aalisin ko na siya. So guys, madami na naman ako na share at sana nagkaroon kayo ng idea at nakatulong to sa inyo. Tapos na rin ikarga yung bigas ng taga Balayan. So salamat guys!